mga klinika, no? Yes, yo. No. Eh, mga baby ko. Ay, baby ko. Ay, baby. Ay, sa buddy. Magandang araw sa inyo mga klinika, no? Pahapon na pala. So, kadarating ko lang kasi galing ako ng long weekend vacation, no, sa Tarlac, no. So, ito actually bago akong malis, pinaiwan na ng customer ko to, no, si Boss Naling dito. Sinabihan ko naman siya na baka ma-check ko yung sasakyan niya pagbalik ko na. So ito na nga, kababalik ko lang ngayon dito sa Laguna. Then checkin natin to. Ang concern ni Boss Naling dito, no, bigla na lang namamatay, no. Tapos mahirap nang i-start, no, mga klinika. So possible na i-check natin ang fuel pump, and then sabay na rin natin ang PMS dito, full PMS, para ma-check natin ang makina niya, no, ng maigi, mga klinika. So namamatay siya, wala naman tayong check engine. So check na rin natin yung mga ignition coil, no, mga klinika, and then yung mga injectors. So yun, pati throttle body. So sa ngayon, pag dating ko nga, una na check ko itong niya, radiator niya, kung ang flashlight, yung radiator niya, no, mga klinika. So tuyo ng tubig, no. Yan ang unang napansin ko rito. So ang gagawin natin, magba-background check muna tayo kay Boss Naling, kung may history ba to ng leak. So para wala naman ako nakita ng leak sa ilalim ng mga klinika. So yan, makikita nyo. So wala talagang laman yung radiator niya, no. And then pangalawa, yung kanyang oil ay sobrang dumi na, mga klinika. So hindi updated to sa pag-change oil. So yan, makikita nyo, sobrang dumi na, no. So baka i-advise na rin natin na sabay kasama naman sa full PMS siya, no, mga klinika. So i-info lang natin yung may-ari, si Boss Naling, kung ano mga gagawin natin dito. Pero ang pinaka-priority rito, mga klinika, ay yung bakit siya namamatay na pag mainit na makina. So yun, possible na fuel pump tayo, no. So titignan natin kung ano yung makikita nating cause nung ba't nangyayari yun, no, mga klinika. And then itong radiator, isa pang cause of concern to, no, bakit nagbabawas siya nang wala naman leak, no. So yun, checkin natin, no. Update na lang namin kayo, mga klinika, kapag umpisa na namin tong sa ngayon na kinukontak ko muna si Boss Naling para dito sa sakyan na to. So yun, let's go. Ayan siya, mga klinika, 2013 model to na Hyundai Ion, no. So ayan siya. Okay, tara, let's go. Okay, mga klinika, no, update ulit tayo rito sa Hyundai Ion na 2013 model. So sa ngayon, no, mga klinika, kasi ang nakita nating problema dito, no, bakit nauubos yung tubig sa radiator niya, no, dahil dito, no, mga klinika, yung sa niya, sa water bypass niya, yung housing doon, yung primary, kasi dalawa yan, mga klinika, no. So asan na yun? Ito yung unang sa water bypass niya, no. Ito. So dito nakalagay yung yung ECT niya, no, mga klinika. Nakaganyan siya diyan. Angat mo atan. So nakaganyan siya diyan, mga klinika, no. Dito siya nakalagay. Diyan, nakaganyan, So nandito yung ECT sensor niya. So ito yun, no. Ito, mga klinika, natanggal na rin namin, no. Dito nakalagay yan. Yan, diyan, no. So nangyari, itong pinaka ulo niya, no, dito, kasi plastic lang to, mga klinika, so bumitaw na siya rito. Ganyan yan, nakaganyan siya, yan, ganyan, no, nabiyak na siya dyan, mga klinika. So doon nag-start na nag-leak yung tubig niya, no. And then ito, mapapansin nyo, putol na rin to, mga klinika, sa sobrang lutong niya, no, mga klinika, naputol na rin. So dito naiiwan siya rito, no. Ayan, no.
naiiwan na siya dyan mga klinika. So natanggal na rin namin yung distributor, no, para magkaroon kami ng access dito sa ano, dito sa water bypass niya, no, kasi ang thermostat niya mga klinika nandun. Ayan, so ito. So ayan ang thermostat housing niya, no, ito. So kung mapapansin nyo, nasa loob yung thermostat ng mga klinika. Yung tubig nga lang yan, no? So basta nandiyan yung thermostat, ito yung thermostat housing niya, no? So yun nandito, water bypass lang to, no? Kasi yan, no? Ito yung slot ng water bypass niya, to papunta ron, no? Tapos yung isa papunta rito sa heater, no? Dito dyan mga klinika. So yun, makikita nyo sarado na rin yan, no? Sa dumi, no? So ito baka i-condemn na lang natin to mga klinika. I-condemn na natin tong heater na to. So dito naman sa Pilipinas bihira naman tayong gumamit ng ganyan, no? So ayan, ngayon ang ano natin sa may-ari, no, bibili tayo ng assembly nito, mga klinika, kasi hindi na natin pwedeng i-remedyohan to, no? So palit talaga tayo rito sa ayaw at sa gusto nila, no? Papalitan natin to mga klinika. So ayun, yan ang update namin dito sa ano, sa Hyundai Ion, no? And then ngayon iintayin lang natin yung ano, yung pyesa, no? Bibigay muna natin yan kay bossing para maka-order sila o makahanap sila bukas, no? And then tsaka tayo magi-start ng full PMS dito sa Hyundai Ion. And then lastly, yung concern, yung pinaka-concern niya, yung nag-install yung makina, no? So doon tayo magpo-focus naman sa ano, fuel pump ng mga klinika. Kasi itong spark plug naman kasama na yan sa ano, sa full PMS natin. And then itong tune up natin din niya mga klinika, no? Throttle body and then sa brake cleaning. Yun, no? Yun mga klinika, no? So bukas tutuloy na lang natin to, no? Kasi wala na rin ako mabibila na auto supply ngayon, sarado na mga klinika. So yun, pinakita ko lang sa inyo yung una namin binaklas dito sa Hyundai Ion. So tara mga klinika, umpisahan natin to bukas, sama-sama ulit tayo. Let's go. Okay, good morning mga klinika, no? So ito na yung mga binili namin sa labas para dito sa Hyundai Ion, no, mga klinika. So ito na yung bagong water bypass na binili natin na housing, no, mga klinika, no. So ayan, nakasama na yung ECT nya, no. And then ito yung luma, no, ito. And then bumili na rin tayo ng ano, yung isang tatakip natin doon sa mga i-condemn natin na ano, na yung sa may heater core, no, kasi hindi na natin gagamitin yun mga klinika. And then bili na tayong hose clamp. So ito na rin yung original ng ano, na Toyota siya galing, no, pero parehas naman sila ng Hyundai Ion, no, pang Hyundai Ion. So ayan, original ng Toyota yan, no, Iridium yung binili natin, Iridium Denso mga klinika. So ayan, Iridium, no, ayan, makikita nyo yan. So ayun, okay, ito na rin yung ano, yung bago nating air filter, no. Then bumili ng brake cleaner and then carb cleaner mga klinika. So at saka coolant, tapos yung oil natin, and then yung oil filter natin mga klinika. So ngayon gagawin muna namin ni body, bubuhay muna namin to, no. And then sasalpak na natin yung ano, yung sa radiator, no, para ma-check natin yung major concern naman dito na nag-i-stalling yung engine, no, mga klinika. Sa fuel pump naman tayo. And then tune up ng mga klinika. Tsaka sa mga ignition coil, no, check-in na rin natin. So ayun, umpisa na natin, no, mga klinika, no. So tara, badi, birayin na natin to. Alright, let's go. Alright mga klinika, no. So naikabit na namin tong ano, itong bypass sa housing, no. Then naikabit ko na rin yung thermostat doon, no. Secure ko na yun.
So ngayon naman ginagawa natin mga klinika na itong dito na tayo sa valve cover ng mga klinika. Tinanggal ko muna itong camshaft para susubukan namin i-degreaser no mga klinika, kasi makikita nyo sobrang oil sludge talaga siya no. Susubukan namin kung hanggang saan namin kayang linisin to mga klinika no. So hindi ko naman masasabi mape-perfect natin no. So kahit babawasan lang natin ng kahit kaunti lang mga klinika. So ayun, and then pagkatapos niyan, so ito pinalilinis ko nga kay body. Ayan, dini-degreaser namin no. Mga klinika, itong gamit namin degreaser no. So ayun, pati itong throttle body natanggal na namin. So binababaran lang muna namin ng degreaser ng mga klinika kasi sobrang dumi niya talaga. And itong IACB no, nababara na rin namin. So pinalilinis ko muna kay body. Pagkatapos niyan, tsaka natin i-follow yung gasolina no mga klinika. Malilinis dito. So yun, habang iniintay ko si body no, magpe-prepare muna ako para naman do sa ibang natin, ilalagay natin dito sa iyon. So ayun, mamaya mga klinika no, pakita namin sa inyo. Magpapalit na rin pala tayo ng isang hose no. Ito, itong hose na to no mga klinika, kasi malutong na siya kung mapapansin nyo no. Saan siya napuputol. And then ito yung valve cover, binabara na rin natin yan ng degreaser. And then ito yung valve cover gasket natin no, which is okay pa naman siya no. Bagong palit lang daw yan, sabi ni boss. So ayun, hindi sasabay na rin natin yun paglilinis ng distributor no. Lilinisin na rin natin yan mga klinika. So ayun, tara, let's go. Klinika no. So ito yung camshaft no. Medyo nabawasan namin ng konti yung dumi ng mga klinika. So ngayon ikabit na natin. Kakabit ko na ngayon yan. And then ito yung throttle body natin. Malinis na rin siya. Kakabit na lang din natin mamaya. So yun, pinalilinis ko naman yung valve cover no kay body no. So kabit ko muna to no. Mamaya pakita ko sa inyo pag nakakabit na to mga klinika. Let's go. Klinika no. Nakalis ko na tong fuel pump niya no mga klinika. Ito fuel pump ng Hyundai Ion no. So ayun yung pump niya, ito yung motor niya nasa gitna. So yan ang kukunin natin no. Mamaya pag nabaklas ko na mga klinika, pakita natin sa inyo. And then testing natin kung okay pa ba yung motor o hindi na, kung malakas pa ba siyang bumomba o mahina na no. So yun mga klinika, tanggalin ko muna to. So mga klinika no. So ito na yung fuel pump ng mga klinika. So tinesting ko siya manually sa battery no. Nagpapump pa naman siya, pero hindi ako satisfied do sa bomba nung niya, nung gasolina niya no, yung labas ng gasolina niya. Ang problema ng mga klinika, wala tayong makitang ganito dito sa area natin no. Wala akong makitang ganitong fuel pump ng mga klinika. So ang binibigay sa akin yung pang universal na fuel pump. So hindi naman po pwede kasi ito may lock to sa ibabaw. Ayan, makikita niyo may lock siya no, mga klinika. So
Ayun, sinabihan ko na lang muna yung customer, no, na umorder muna sila sa Hyundai, sa mismong Hyundai, and then pag dumating na yung items, ito yung ganito, tsaka na lang ulit natin na ikakabit yung bago ng mga klinika. So madali lang naman magbaklas nung ano niya, no, kasi nasa ibabaw lang, nasa ilalim ng upuan ng mga klinika. So medyo madali ring na tanggalin ng mga klinika. So ayun, kakabit ko muna ulit to, no. Bumubomba pa naman siya. Monitor natin kung mamamatay pa siya, no, magi-stalling siya, no, kasi nung natanggal natin to medyo marami nga yung filter, no. So try muna natin, no, na linisin, and then malalaman natin to mga klinika mamaya kapag naikabit na natin, no. So sa makina naman, no, magkakabit na kami ng valve cover. Yan, makikita nyo nalinisan natin ng kaunti yung rocker arm, no. And then yung distributor malinis na rin, no, mga klinika. Yan, so pati yung valve cover, yung valve cover natin tan. So ayun, malinis na rin yung valve cover, no, mga klinika. So ayan, so, ikakabit na lang natin to ngayon, no, mamaya mga klinika. So unahin ko muna to, no, ihuli ko na yung fuel pump, tapos magsasali na tayo ng engine oil, mga klinika. Naikabit ko na yung bagong oil filter, nandun na sa ilalim, no. So tara, let's go. Alright mga klinika, no, sali na tayo ng engine oil. So na-secure na rin natin sa ilalim yan, ano. Bali 3 liters lang ito, mga klinika. Okay. Ball. So ayan mga klinika, no, tapos na tayo dito sa pagsasali ng engine oil, no. So fast forward na tayo mga klinika. So ayan, naikabit na namin yung distributor. So na-secure na namin lahat dito ng mga hose. Ito na yung throttle body, no, naikabit na namin, no, mga klinika. So nakakabit na rin yung mga bagong spark plug, no. Ito na yung valve cover, no. Okay na rin yung valve cover, na-tune up na rin natin yan, no, mga klinika, yung bago. So ngayon, ang gagawin naman natin, magsasaling tayo ng coolant ng mga klinika, yung pure coolant na ito. Tapos magbi-bleed na tayo. Paandarin na natin to, and then magbi-bleed tayo, mga klinika. So mamaya makita namin sa inyo kapag paandarin na natin, right? Yan mga klinika, no. So tapos na kami sa sa makina. Kung mapapansin nyo, nagbi-bleed na kami, no, mga klinika. So ayan, ayan mga klinika, no. So stable naman yung niya, temperature niya, no. So maganda ang idle. So hindi na namin na video nung pagpapa-start, no, mga klinika, kasi biglang nalobat yung cellphone natin, no, mga klinika. Yun, ayan. So okay na ang minor niya, no, mga klinika. Hindi katulad nung una na talagang papatay-patay siya, no. So ngayon, test drive na lang tayo dito mamaya, no, mga klinika. So ngayon, dito naman tayo sa braking system. Pinalilinis ko na kay body yung mga preno, no. So nag-i-start siya sa brake pad muna. And then sa status naman ng brake pad niya, no, sa tingin ko mga 80% pa to, mga klinika. Pwede pa, no. Ayan, makapal pa siya. So ayan, naglilinis si body, no. Inuuna niya munang linisin ng gasolina, no. And then after that, eto na,
dito naman tayo sa brake cleaner mga klinika. So pati yung caliper pin, body lubricate mo yan ha, gagrasahan natin yan ha, kailangan smooth yan, tumutulak dapat yan. So yung wheel bearing nya okay naman, no? Yung mga joints nya okay naman. So yun mga klinika, no? Mamaya pagkatapos natin dito at saka sa side na to, ilalabas natin yung sasakyan para doon naman tayo sa kabilang side mga klinika. So yun, monitoring muna tayo rito, no? Nagbi-bleed na lang muna ako, and then after that pag okay na, wala na siyang air packet sa loob, isasarado na natin yan, test drive na tayo. So yun, let's go. Okay, mga klinika, dito na kami sa rear na preno, no? So ito, pinatatanggal ko lang kay body. So tanggalin na namin yung washer doon sa loob. So yung paglilinis dito mga klinika, no, yung halos yung dati ko pa rin sinabi na parehas lang din doon sa kabila, no. So kahit hindi na siguro natin videoan yung kabila, ganun din doon, yung ginawa natin doon parehas lang doon sa kabila ng mga klinika, no. So kayang-kaya nyo na i-DIY yan mga kaklinika. So checkin na lang natin kung ano yung status nung ano niya, nung brake shoe niya, no mga klinika. Kasi sa unahan, sa brake pad sa unahan okay naman siya. So ito lang, checkin lang natin to. And then baka mag-greasing na, release mo yung handbrake. And then mag-greasing na rin tayo ng ano, ng wheel bearing ng mga klinika. So sa ngayon okay naman yung wheel bearing niya. Okay, body. Lay mo. Dandan. Lawgay mo, yan. Okay. Teka lang. Ayan, sige, dandan. Hila. Yan. Yun. So, okay pa naman yung kanyang lining, no? Brake shoe mga klinika. So, ayun. Cleaning lang natin to, no? And then, check na lang nung iba. May wheel cap ang tanggal eh. Natanggal lang yan, buo yan, pero natanggal lang. Iayusin mo lang na ano. Yan. Right. So cleaning lang tayo ng preno ng mga klinika, and then secure na natin yan, sasarado na natin yan. Test drive na tayo. Yun, let's go. Alright mga klinika, no. So tapos na tayo lahat dito sa ano, Hyundai Ion na 2013 model. Medyo napagod tayo, no mga klinika. Dami nang ginawa dito eh, no? Kasi dami ring binili ni Boss Naling eh, no? So kailangan tapusin natin lahat yun, no? So far naman okay na lahat, no? Test drive na lang tayo dito ng mga klinika. So tara, let's go. Okay, yun, dumadaan pa agad. So ayan mga klinika, ha, nung una kasi to nagdadrag, nangangarag-ngarag. So ngayon smooth na siya, no? So muli, maraming salamat mga klinika sa inyong lahat, no, sa suporta nyo sa Klinika Motorista Garage. Like, share, and subscribe lagi mga klinika, and then hit nyo na rin lagi yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bago pang video na i-upload pa natin mga klinika. Maraming salamat. Hindi dahil sa inyo wala rin akong trabaho. Yun mga klinika, no. Maraming salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Yo, pick upin na to ni Boss Naling. Salamat Boss Naling, thank you very much. God bless everybody. Bye bye.